ng mga buhawi ang ilang bahagi ng Amerika mula Marso hanggang Hulyo at tinatayang aabot sa 70 tao ang namamatay kada taon dahil sa buhawi. Parang hirap naman mag-prepare para sa buhawi. Yeah. Dahil wala ka ng, kahit patibayin mo yung bahay mo. nililipad eh, oo. Wala ka nang magagawa sa kanya. At samantala, libo-libong siklista naman na lumahok sa 13th Tour of the Fireflies kahapon mula sa isang shopping center sa Pasig City. Inikot ng 10,000 siklista ang 5 lungsod sa Metro Manila. At marami sa kanila naka-costume pa. May naka-Filipiniana, may naka-face paint, at may kamukha pa ni Osama Bin Laden. Gusto kong makita yun. At layunin ng Fireflies Brigade na ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng pagbibisikleta. Hindi lamang para sa kalusugan, kundi maging para sa ating kalikasan. Maraming na-encourage bigla magbisikleta, mga walang balak dati, Mainam din daw pagbibisikleta, lalo pat patuloy ang oil price hike. Inihiling din nila ang dagdagan pa ang mga bike lane sa Kamaynilaan. Fireflies. Maraming sasali ngayon, nakita na sila. Oo. Gaganda ng mga babae dyan. Nag-alisa na nga yung iba. Hey guys, balik naman kayo. Wala nag-work ng camera. At balitang Hollywood naman po tayo, arestado ang Oscar-winning actor na si Nicolas Cage matapos umanong makipagtalo sa kanyang asawa ng lasing. Ayon sa police report, nakikipagtalo daw si Cage sa kanyang misis sa tapat ng isang bahay. At hinatak pa raw niya ang kamay ng asawa. Pinagpapalurin daw ni Cage ang ilang kotse at nagtangka para pumasok sa isang taxi. Kaya naman dahil sa nangyari, nahaharap siya ngayon sa kasong domestic abuse at disturbing public peace and order. Although hindi niya sinaktan ng asawa, yun lang, hinatak lang niya. Pero ang ginawa niya sa mga pulis naman nung pumunta to arrest him, parang binuyo pa niya. Binuyo pa niya. Na, sige, you're going to arrest me? Kinagano niya. So there, they arrested him. 2 words, Mel Gibson. There you go. Oo. At iba pang showbiz news na ito naman ang buwan mano nating chika ngayong Monday morning. Tungkol ito sa big announcement na nag-iisang songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Sa Party Pilipinas kahapon, kinumpirma na ni Regine sa isang VTR na 7 weeks pregnant na siya. Yan ay matapos ang ilang linggong bulong-bulungan tungkol sa pagbubuntis niya. At humingi ng pag-unawa si Regina at asawang si Ogie Alcacid sa kanilang fans sa matagal nilang pananahimik sa issue. Ayon pa kay Regine, isang napakagandang regalo nito para sa kanyang nalalapit na kaarawan sa April 22nd. Yung anak ko, April 21st. Happy birthday! Magkasunod. Hinihiling naman ni Ogie, ipagdasal ang asawa at ang kanilang magiging baby. Congratulations! Yay! Ang hinihintay ng lahat. Oo. Bawal daw mainggit. Uso yan dito sa unang hirit At weather report naman tayo, magiging bahagyang maulap ang kalangitan sa buong Luzon dahil makaka-apekto rito ang ridge of high pressure area, habang ang Visayas at Mindanao naman makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman sa easterly wave. Pero ayon sa Pag-asa, wala naman daw namamata ang bagyong darating sa bansa sa buong Semana Santa. Sisikat po ang araw ngayong 5:41 at lulubog na mamamayang 6:10 ng hapon. Check naman natin lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Lunes na po, mga kapuso. Lunes Santo na. Kaya sa mga naghahanap dyan ng mga lugar na bagay sa pagdarasal at pagninilay-nilay, eto na ang susunod nating Holy Week destination. Yan po ang dinarayong Divine Mercy Church sa Marilao, Bulacan na paborito ng mga may nararamdamang sakit sa katawan. Kaya heto, puntahan na natin ang milagrosong lugar na yan kasama si Monica at Arn. Good morning! Hi guys, good morning mga kapuso, good morning din. Ngayon nga, Art, ang Lunes Santo ng umaga, pumunta tayo dito sa isang lugar na maaari mapagnilay-nilayan at mapagdasalan dito nga sa Marilao, Bulacan. Ito po ang Divine Mercy Shrine. Alam mo ba, na taon-taon daw ay libo-libo talagang mga deboto, even yung mga non-deboto alike, ang pumupunta dito para nga magdasal at makita itong lugar. Kaya naman mamaya, lilibutin natin itong buong shrine para nga makita kung ano-ano nga ba yung mga pinupuntahan nila dito. In fact, meron sila dito yung tinatawag na isang kuweba na meron daw healing water. So mamaya sisilipin natin yan. Plus, yung mga iba't ibang miraculous saints daw na nandito. Titingnan din natin, and of course, makakasama at makakapanayam din po natin ang isa sa mga pari dito na si Father Mar Arenas. At hindi lang yan, Monica.
Isa rin sa pinagmamalaki nila dito ang nakapagpapagaling na falls na may wishing well. At dahil mahal na araw na, dinadayo rin dito ang kanilang life-size saints para sa Station of the Cross o kung tawagin nila ay Station of the Cross sa bukid. Dadalhin namin kayo sa isang little Poland na siyang pinagmulan ng Divine Mercy. Ayun naman. Talagang napakarami mong pwedeng gawin. At Yes. pwedeng ka talaga magnilay at magdasal dito nga sa Divine Mercy Shrine. Kaya mga kapuso, tutok lang dahil lahat ng yan ating aalamin at tinibutin sa pagbabalik po natin dito sa Marilao, Bulacan. Back to you guys! Okay, maraming salamat kaya mga igan para sa kumpletong paghanda sa mga lakad nyo ngayong Semana Santa. Tutok lang dito sa Unang Hirit! Ang nahahapis ang aking kaluluwa. Sukat tuwing kamamatay. Ama ko, palagpasan ko nawa ang kalis na ito. Ngunit maganap nawa, hindi ayon sa kalooban mo, kundi ang iyo. Tuloy-tuloy ang Morning Balita, gimmick at chikang hatid ng Unang Hirit at Petron Turbo Diesel. What school would you like for college? One that's near you?